Kabanata 181. Bakit? Tanong ni Lance, kung ito ay mula sa stream ni Rit Ian Yuan Liao, mauunawaan ni Lance, ngunit hindi pa nakikilala ni Fang Shu ang sinuman, lalo pa ang magkaroon ng anumang mga salungatan. Kasi, hindi ako natutuwa sa'yo, hindi ako sanay sa mga bobong estudyante sa Palanan High School, dinilaan ka na parang langaw. Hahaha, talagang tama si Dylan, sinusubukan mong i-brush up ang iyong pag-iral. Ikaw ba, ang pangalawang lugar ng tinaguriang eksperto sa henyo, ay nabalisa na ang limelight ay natakpan ko ng lubusan. Lance, ayokong magsalita ng walang kaparerekon, tingnan na lang natin ang totoong bagay sa ilalim ng aking mga kamay, tingnan ko kung paano ka mananalo laban sa espada na nasa aking kamay. Mapanghamak na sinabi ni Lance, sa iyo, hindi ka kwalipikadong makipag-sword sa akin, ang numero 1 pinakabata sa mundo. Ang numero 1 pinakabata sa mundo. Hindi ako mapakali sa pagiging pinakamasamang teenager sa Palanan High School. Ngayon gusto mong maging pinakamasamang teenager sa mundo. Sige, hayaan mo ang aking Fang Family 10 Cut Sword na sabihin sa iyo ang malupit na katotohanan. Ang 10 Cut Sword ng pamilya Fang. Isa ba itong espada na nabibiyak sa 10 piraso sa isang engkwentro? Fuck you. Agad na inalis ni Fang Shu ang hilt ng kanyang espada at sa isang kalansing, lumabas ang espada, pagkatapos ay lumipad patungo kay Lance. Ipinakita rin ni Fang Shu ang kanyang magaan na kakayahan, ngunit sa kasamaang palad, napakasama nito kay Lance. Hindi kumikibo si Lance, sa pagkakataong ito, ayaw ni Lance na mag-aksaya pa ng 1 segundo kasama siya. Kinuha ni Taishan ang buwan. Swoosh swoosh. Ginamit ni Fang Shu ang kanyang pinakamalakas na galaw sa sandaling gawin niya ito, dahil, gusto niyang gamitin ang kanyang pinakamabilis na bilis upang talunin si Lance pababa, kapag mas mabilis niya itong natatalo, mas mataas ang kanyang imahe. Mabilis na lumabas ang mga daliri ni Lance, at ang espadang hawak ni Fang Shu ay agad na ikinapit ni Lance. Kaching! Nang walang sabi-sabi, binasag ni Lance ang espada ni Fang Shu, naputol ito sa eksaktong 10 piraso, naiwan si Fang Shu na may hawak lamang na taluktok sa kanyang kamay. Ah, ito. Tiningnan ni Fang Shu ang hawakan ng espada sa kanyang kamay, na para bang tulala siya doon, ganap na hindi tumutugon. Napawaw ang buong lugar. Ngumuso si Lance, karapat-dapat na maging 10 cut sword ng pamilya Fang, hindi hihigit, hindi bababa, eksaktong 10 hiwa. Ikaw. Tumingin si Fang Shu kay Lance nang may dilat na mga mata, hindi pa ito opisyal na nagsisimula, isang espada lang ang nalabas niya at nabali siya ng 10 hiwa ni Lance. Biglang sinipa ni Lance ang tiyan ni Fang Shu ng flying cake. Ah! Ang katawan ni Fang Shu ay lumipad sa hangin at tuluyang nahulog ng 30 metro ang layo. Si Lance ay bahagyang yumuko at pumitik ng ilang beses sa hangin, lumapit sa gilid ni Fang Shu. Wow! Nakita ng lahat kung gaano kaganda ang gun ni Lance. Wow, ang pagsamba na iyon sa kanilang mga puso. Gamulong-gulong pa rin si Fang Shu sa lupa, tinapakan ni Lance ang dibdib ni Fang Shu at sinabing, ang 10 sexy yun na espada ni Fang, ay pu. Dumura si Lance ng isang subo ng tubig sa mukha ni Fang Shu. Pagkatapos dumura, hindi pinansin ni Lance si Fang Shu at sumigaw sa karamihan ng mga nanunood sa stadium, ang 180 tao na nakapasa sa rehistrasyon para sa bone touching kahapon, bumaba kaagad at magtipon, ang iba sa inyo ay bumalik sa klase. Bagamat maraming tao ang ayaw bumalik sa klase at gustong makita kung paano sila tinuruan ni Lance kung paano magsanay ng martial arts, wala silang pagpipilian kundi bumalik sa klase, at maging si Sally ay sabik na manatili. Sunod-sunod na umalis ang lahat sa palaruan, at si Fang Shu ay nasa lupa pa rin sa sandaling ito, hindi makatayo, at walang sinuman ang nagbigay pansin sa kanya, sinipa lang siya ni Lance ng napakalakas na hindi niya magawa. Bumangon ng hindi bababa sa kalahating oras. Sa huli, 180 katao na lamang ang naiwan sa palaruan. Sinabi ni Lance, mula ngayon, sa loob ng buwang ito, kayong lahat ay mga estudyante ng aking kursong pagsasanay sa Lance. Sa loob ng buwang ito, sasanayin ko kayo.
Sa amin na turuan ka ng martial arts, isasagawa ang assessment pagkatapos ng isang buwan, at kung makapasa ka, bibigyan ka ng surpresa. Nagtanong ang lahat, Mr. Damon, anong uri ng sorprese? Maaari ba nating ihayag ito ng maaga? Ngumiti si Lance, tinanggo ang kanyang ulo, magandang ihayag ng maaga, para mas maging motivated kayo. Lahat ay tumingin kay Lance ng may pag-asa. Sinabi ni Lance, ibig sabihin, tatanggapin ko ang mga estudyanteng pumasa sa assessment bilang mga rehistradong disipulo, ito ay sapat na sa isang sorpresa. Ngumiti si Lance. Gayunpaman, ang lahat ay walang sinabi, at hindi rin sila masyadong nagulat. Sumimangot ang isang estudyante at nagtanong, Mr. Damon, ang sorpresa na sinasabi mo ay nagiging notated bottom mo. Oo, hindi pa ba sapat na sorpresa iyon? Isang karangalan na maging aking rehistradong disipulo, kaya dapat kayong magsikap sa buwan ng pagsasanay na ito, tatanggapin ko lamang ang nangungunang 10 bilang aking mga rehistradong disipulo, pagkatapos 10, hindi ka magkakaroon ng pagkakataong maging isang rehistradong disipulo. Walang pumalakpak nang matapos magsalita si Lance. Kumunat ang noo ng isa pang estudyante, Mr. Damon, kung makapasok ako sa top 10, dapat ba kitang sambahin bilang aking master? Maaari mo bang piliin na huwag? Tumibo ang puso ni Lance habang nagtanong, ano ang ibig mong sabihin? Mr. Damon, sa totoo lang, ayokong maging alagad mo, kung kailangang sambahin ka ng top 10, ayaw kong makapasok sa top 10. Nagsalubong ang mga kilay ni Lance, hindi ba masama na maging rehistradong disipulo ko? You guys should be feeling very motivated. Ang lahat ng mga estudyante ay walang sinabi sa kanilang mga bibig, ngunit lahat sila ay sinagap ang kanilang mga puso. Sabi ulit ng isang estudyante, Mr. Damon, lahat kami ay estudyante, nag-practice ng martial arts kasama ka at nagsasaya lang, wala ka talaga ah. At para sambahin ka bilang guro, hehe, parang hindi na masaya. Sabi rin ng isa pang estudyante, tama, bakit kailangan mong maging isang uri ng rehistradong disipulo, lahat tayo ay mga estudyante, lahat tayo ay pantay-pantay. Tila naintindihan ni Lance at ngumiti, iniisip niyo na nakakahiya na maging mga disipulo ko, dahil lahat tayo ay mga estudyante, tama ba? Walang sinabi ang lahat, bilang default, sumali lang sila sa kursong pagsasanay para matuto ng martial arts, hindi para maging mga disipulo ni Lance, nakakahiya maging mga disipulo, lahat ay magkasing edad, bakit sila magiging mga disipulo, o, si Lance ay hindi pa kwalipikadong maging kanilang Panginoon. Sa sandaling ito, naunawaan ni Lance na mali ang una niyang iniisip, gusto lang ng mga estudyanteng ito na matutunan ang kanyang martial arts, kaya paano sila magiging mga alipors ni Lance? Ang pinakapangunahing kondisyon para maging kanyang alipors ay ang maging ganap na sunod sonyerin kay Lance, hindi magtaksil, handang maging mas mababa kaysa kay Lance, kahit na ang kanyang disipulo ay hindi makaramdam ng kahihiyan, ang gayong tao ay hindi maaaring maging kanyang mga alipors, at ito ay nagtuturo lamang sa kanila ng martial arts ng walang kabuluhan. Humagalpak ng tawa si Lance ng ilang beses matapos maunawaan ang iniisip ng lahat, ang kanyang pag-iisip ay hindi nagbago mula sa kanyang nakaraang buhay. Ngunit ngayon, sa isip ng lahat, si Lance ay isang figure lamang ng paaralan, at lahat ay naglalaro lamang, at pa rin pagtanggap ng mga alagad. Agad na sinabi ni Lance, kung gayon, napagpasyahan kong laktawan ang pagtatasa at dumiretso sa ikalawang bahagi ng proseso at isagawa ang seremonya ng pagsamba. Worship Ceremony. Nagsalubong ang mga kilay ng karamihan, hindi nagmadali si Lance na magturo ng martial arts, ano ang ginagawa niya. Ang seremonya ng pagsamba ay ang lumuhad sa harap ko sa harap ng lahat, yumuko sa akin ng 3 beses, sumisigaw na ang aking Panginoon ay nasa itaas ko, mangyaring tanggapin ang alagad, pagkatapos ay magalang na ihandog sa akin ang isang tasa ng tsaa, at sa wakas ay magalang na yumuko ng 3 pa. Beses sa ulo ng aking Panginoon. Siyempre, ang ritual na ito ay ang pinakapangunahing seremonya ng pagiging isang rehistradong disipulo, at magiging bukas ang aking isipan upang tanggapin ang isang rehistradong disipulo ngayon. 182.
Nag-uusap ang mga tao, at tila hindi nasisiyahan ang kanilang mga boses. Sabi ng isang estudyante, Mr. Damon, huwag mong gawing komplikado ano pa ang silbi ng pagsali sa kursong pagsasanay. Simulan mo lang ang pagsasanay ng martial arts ng direkta. Tama, ang pinakamasamang bagay na maaari naming gawin ay tawagin kang Teacher Tang, ngunit kailangan mo pa ring lumuhad at yumuko at mag-alok ng tsaa. Ang estudyanteng ito ay naiwan din ng ikalawang kalahati ng pangungusap na hindi nasabi, anong klaseng tao ba talaga ang iniisip mo? Ikaw ay, sa totoo lang, ikaw ay isang masamang kabataan. Sinabi rin ng principal, Lance Damon, tingnan mo, ang ibang mga mag-aaral ay maayos, ngunit ako, isang punong guro, ay kailangang magkawtaw sa iyo sa publiko, ito ay masyadong katawa-tawa. Sinabi ni Lance, iyong mga ayaw, umalis na, iyong mga gusto, sa 11:30, maghanda ng sarili mong tsaa, pumunta sa harap ng gusali ng paaralan, at magdaos ng seremonya ng pagsamba. Umalis na lang si Lance pagkatapos sabihin iyon, masyadong walang muwang ang mga taong ito, at naglalaro lang. Sa sandaling umalis si Lance, maraming tao ang biglang nagmura, aking damo, anong uri ng pagkakakilanlan ang iniisip niya, at lumuhad upang yumuko, hindi pa ako lumuhad sa aking mga magulang. Tama, huwag ka nang mag-aral, baka hindi kasing lakas ng pamilya ko ang martial arts skills niya. Sabi ng isang estudyante, medyo mayaman din ang pamilya ng estudyanteng ito, sa totoo lang more than half of these 180 students are relative rich, let them. Tawagan si Lance Master, kapag nalaman ng kanilang mga magulang, hindi nila sila tatadterin hanggang mamatay. Fuck the evil young man, I'm not learning, but also to worship, I have a master at home, my master minute second him. Bagamat lumabas si Lance sa playground, ngunit ang mga salita ng mga estudyanteng iyon, malabong narinig ni Lance. Mapait na ngumiti si Lance, sa kabutihang palad, naging alerto ako at natuklasan ko ang problemang ito noon pa man, nang walang sinseridad, ang mga nais lamang matuto ng aking mga kasanayan sa martial arts, paano sila magiging mga alipors ko sa hinaharap, exempt. Dahil iyon ang kaso, hindi ako mag-aaksaya ng oras, ang naglalakas loob na sumamba sa akin sa publiko at taos puso, ako, si Lance, ay tiyak na maglilinang sa kanya upang maging napakalakas at palakasin si Fang Shu hanggang sa puntong siya ay patayin. Tiwala, pagkatapos ng lahat, si Fang Shu, ang pangalawang pinakamahusay na tinatawag na eksperto sa henyo, ay napaka-ordinaryo sa mga mata ni Lance, at hindi mahirap para kay Lance na linangin siya sa ganitong lakas. Kinuha ni Lance ang kanyang cellphone at gumawa ng post sa campus, sa 11:30 AM, sa harap ng No. 5 school building, isang seremonya ng pagsamba ang gaganapin, lahat ng mga estudyante ay malugod na darating at manood. Mas maraming tao ang tinitingnan, mas mabuti. Ang principal ay bumalik sa kanyang opisina pasamantala, siya ay sobrang nanlumo. Itong si Lance, anong klaseng pagsamba ng guro ang ginagawa niya, natutuwa ba siya dito? Ako ang punong guro, sa buong view ng publiko, yumuko sa kanya, kailangan ko pa bang mahiya? It's just a matter ng hindi pag-aaral mula sa kanya. Gayunpaman, sa hindi pag-aaral mula sa kanya, muli kong nasaktan si Andrew Hill. Sa sandaling ito, nagmumuni-muni rin si Andrew Hill, siya man lang ang sikat na henyo na eksperto ng Palanan High School, bago siya nag-practice ng martial arts kasama si Lance ay naramdaman niyang mahirap hilahin pababa ang kanyang mukha, at ngayon ay mayroon na siyang upang sambahin si Lance bilang kanyang guro, tiyak na hindi niya ito matatanggap. Nagmuni-muni si Andrew Hill sa kanyang isipan, ang aking kasanayan sa martial arts ay palaging nakahover sa level 11, at hindi ko alam kung gaano ang kakayahan ni Lance sa martial arts. Kung ang kanyang martial arts skill ay mas mataas kaysa sa level 29, kung gayon ay, TB too much of a stretch for me to worship him, because my uncle, too, is only at level 29. I'll make a call with my uncle and see. Agad na tinawagan ni Andrew Hill ang kanyang tiyuhin, na ang pangalan ay Jacob. Sinabi ni Jacob kay Andrew Hill, tanungin si Lance ng personal na makita ang kanyang martial arts. Ilang antas na ba ang naabot ng kaharian, nang ahas na tanggapin ka bilang isang alagad?
Nakaupo na si Lance sa silid-aralan sa mga oras na ito, sinisimulan na niyang sanayin ang 180 katao na iyon gaya ng binalak, na nakakalam, may ganong malaking aksidente. Hindi magiging tanga si Lance na magturo sa mga tao ng random, kailangan maging taos-pusong tao, kahit na hindi sila tinuturuan ni Lance ng napakalalim na martial arts, ngunit kahit papaano para sa lungsod na ito, tiyak na hindi ito mababang antas. Dumating si Andrew sa class 32 at tinawag si Lance palabas sa hallway. Andrew Hill, ano ba ang gusto mong sabihin? Iniisip mo rin ba na nakakahiyang tawagin akong master kung lahat tayo ay estudyante at ikaw ang pang-10 sa pinakasikat na genius expert? Sinabi ni Andrew, Lance, kung talagang magaling ka, hindi ako nahihiyang tanungin ka, ano ang larangan ng martial arts mo? Ilang antas na ba ang naabot mo? Dahil nang ahas kang mag-alok na kunin kami bilang iyong mga alagad, sa palagay ko hindi kayo mahina, hindi ba? Nahihiyang sinabi ni Lance, paumanhin, hindi pa ako nakakarating sa anumang kaharian. Anong ibig mong sabihin? Medyo nalilito si Andrew, kahit siya ay level 12, paanong si Lance ay wala pang kaharian? Ibig sabihin, hindi pa ako nakakarating sa Outer Door Realm. Si Lance ay medyo walang magawa, siya ay isang mahusay na likas na dalubhasa sa antas, ngunit siya ay pumunta dito at hindi na isang panlabas na pinto. Gayunpaman, nagulat si Andrew Hill, Outer Door. Lance, hindi ka nagbibiro, Outer Gate Realm? Wala ni isa sa buong London City, kung marating mo ang Outer Gate Realm, para saan ka pa tumatambay dito? Anong ibig mong sabihin? Ano ang martial arts realm na tinutukoy mo? May mas mababa ba sa ibaba ng Outer Realm? Napatingin si Lance kay Andrew Hill nang may pagtataka, alam lang ni Lance na ang Outer Gate ay paunang yugto. Ang pinakamababa, ang kaharian ng panlabas na gate ay nahahati sa inisyal, gitna, mataas, kumpleto, at mahusay na pagiging perpekto bago pumasok sa mas malalim na kaharian ng panloob na gate, ay mayroon ding inisyal, gitna, mataas, kumpleto, at mahusay na pagiging perpekto, at pagkatapos ay mayroong gate, likas. Sa kanyang nakaraang buhay, si Lance ay umabot sa likas na antas kaya si Lance ngayon ay hindi na nang-ahas na makipag-usap sa mga tao tungkol sa kaharian, mas mababa. Sinabi ni Andrew Hill, hindi mo man lang alam. Alam iyon ng bawat martial arts practitioner. Sa ilalim ng Outer Gate, mayroong kabuoang 100 level ng martial arts, na level 1, level 2, level 3, level 4, level 5, level 6, hanggang sa level 100. Kapag umabot ito sa level 100, nangangahulugan ito na naging eksperto na ito sa panlabas na pinto, at walang mga eksperto sa panlabas na pinto sa buong lungsod ng London. Si Lance ay nagpawis ng malamig, ang panlabas na kaharian ng pinto ay nasa pinakamababang antas sa panahong iyon ng kanyang buhay. Siyempre, hindi ibig sabihin na, sa mundo ni Lance, lahat ng nagsimulang magsanay ng martial arts ay isang panlabas na tarangkahan, marami ang hindi man lang maabot ang simula ng Outer Gate, ngunit walang realm division sa ilalim ng Outer Gate. Hindi ko akalain na sa mundong ito, mayroong 100 level sa ilalim ng Outer Gate. Tanong ni Lance, kung gayon, anong antas na ang naabot mo? Sinabi ni Andrew Hill, hindi ako magsisinungaling sa iyo, level 11, kaya gusto kong tanungin ka kung ilang level na ang naabot mo, kung lampas ka na sa level 29, tatawag kitang master, kung hindi, hindi ka wala akong mga kwalifikasyon para tawagin kitang master. Talagang hindi alam ni Lance kung ilang antas siya. Paano mo nalaman na level 12 ka na? Truth be told, hindi ko alam kung ilang level na ako, hindi pa ako nakakarating sa Outer Gate, ang Outer Gate na ang pinakamababang level sa puso ko, ay. Hindi ko talaga akalain na may mas mababa pala. Sa pagkakaalala ko, sa tuwing makararating ako sa martial arts realm, I am able to sense it through my inner force, mind, dantian, etc. Bakit hindi ko maramdaman kung ano ang naabot ko? Bakit hindi ko maramdaman kung anong antas ang naabot ko? 183. Kumunat ang noo ni Andrew Hill, ay parinig mo na parang isa kang napakalakas na tao sa itaas ng panlabas na gate.
Ayaw sabihin sa kanya ni Lance na dati na siyang likas na eksperto, at walang maniniwala sa kanya kung gagawin niya iyon. Wala kahit isa sa pinakamababang antas ng panlabas na gate sa London City, likas na, ito ay malamang maalamat. Sige, kung ayaw mong sumamba, hindi kita pipilitin. Anyway, andito ang lakas ko, kung ilan ang rank ko, hindi ko maintindihan, ayoko maintindihan. Nag-alinlangan si Andrew Hill at sinabing, may tiyuhin ako, medyo sikat na eksperto siya sa London City, umabot na siya sa level 29, kung payag ka, puntahan mo ang tiyuhin ko, baka malaman mo halos kung ilang level ka na. Tumango si Lance, sa katunayan, medyo interesado si Lance sa ika-100 na antas sa ilalim ng panlabas na pintuan ng mundong ito. Sumakay si Lance sa kotse ni Andrew Hill, hindi luxury car ang kotse ni Andrew Hill, 70,000 te 80,000 yuan lang, parang hindi mayaman si Andrew Hill. Ano ang ginagawa ng iyong tiyuhin? Tanong ni Lance. Ang tito ko ay head instructor sa isang martial arts school, hindi ako mayaman, itong sasakyan na ito ay binigay ng iba sa tiyuhin ko, at ang tito ko ang nagmaneho nito para sa akin. Tumango si Lance at tumawa ng mahina, ang tiyuhin mo, level 29, noong head instructor ng isang martial arts school, hehe, hindi ko alam kung ilang level ang iba pang tinatawag na genius expert ng Palanan High School. Sinabi ni Andrew Hill, kung gusto mong malaman masasabi ko sa iyo, ang ika-9 na pwesto ay katulad ko, level 11, at ang ika-8 pwesto sa isa, Qiu Hao, level 12. Na si Rit Ian, level 13, na Liao Gayuan, level 16, at Fang Shu, level 17. Oh! Si Lance ay nagkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa mga henyong ekspertong iyon pagkatapos sabihin iyon ni Andrew Hill, ngunit sa kasamaang palad, hindi maramdaman ni Lance kung anong antas siya mismo. Maaaring may kinalaman ito sa katotohanang si Lance ay hindi mula sa panahong ito at wala talagang konsepto ng 100 gradang. Halimbawa, ang mga tao sa panahong ito, mula unang baitang hanggang FOD, ay maaaring matukoy sa pamamagitan ng isang tiyak na kaalaman na ang kaalamang ito ay kabilang sa gradong iyon. Halimbawa, kapag gumana, alam agad ng lahat na ito ay ikatlong baitang. Isang segundo upang tandaan na basahin ang libro. By the way, na kung sino ang first place genius expert, ilang level. Sinabi ni Andrew Hill, ang kanyang pangalan ay Elsa. Sa kasamaang palad, hindi ko alam kung gaano karaming mga antas siya. Narinig ko na ito ay napakalakas, si Fang Shu ay nasa kanyang mga kamay, lahat ng mga ito ay ganap na mga segundo. Napakalakas. Normal lang iyon, kung tutusin, si Elsa ay may kakaibang kasaysayan, ang kapatid niya ay ang sikat na punong kapitan ng lungsod ng London na si Elsa. Wow! Nagulat si Lance, kaya si Elsa, ang numero 1 eksperto sa henyo sa Palanan High School, ay kapatid ng sisiw na iyon na si Elsa. Nang makitang napakalakas ni Elsa, hindi nakakagulat na ang kanyang kapatid na babae ay makapangyarihan. Gayunpaman, gaano man kalakas si Elsa, hindi siya maaaring maging mas malakas kaysa kay Lance, dahil hindi man lang matalo ni Elsa si Lance, o maging katapat ni Lance. Bagamat noong gabing iyon, sina Lance at nakipaglaban si Elsa sa ilog, hindi inilabas ni Lance ang kanyang buong lakas noong araw na iyon. Sinabi ni Andrew Hill, sa totoo lang, napakalakas na ni Fang Shu, sa ikatlong taon pa lang sa high school, naabot na niya ang level 17. Maraming 30 taong gulang na martial arts practitioner ang maaaring hindi maabot ang level 17, kaya sa hinaharap, pagkatapos magtapos si Fang Shu sa universidad, sa palagay ko ay maaabot niya ang hindi baba sa antas 25, na napakalapit na sa antas ng aking tiyuhin. Ano mang mas mataas na martial arts, kung gayon hindi imposibleng magmadali siyang umakyat sa level 40. Oh! Narinig ni Lance mula kay Andrew Hill na ang level 40 ay tila malakas. At sa puso ni Lance, hindi pa siya nakakarating sa labas ng gate, hindi maganda. Ang panlabas na kaharian ng tarangkahan. Ibig sabihin, ang level 100 ay isang pag-iral na hindi man lang pananggahasang isipin ni Andrew Hill.
Sa isip ni Andrew Hill, kahit si Fang Shu ay makaramdam na parang oxymoron kung nagawa niyang magmadali sa level 40 sa hinaharap, para sa level 100, hindi man lang siya nang ahas na isipin iyon. Biglang natahimik si Lance kung sabihin, anong uri ng pag-iral iyon mula sa kanyang dating likas na buhay. Magkano sa tingin mo ang kaya mong suntukin? Ano ang pangarap mo? Tanong ni Lance. Isang ningning ang lumitaw sa mga mata ni Andrew Hill at sinabing, ang pangarap ko ay maabot ang kahit level 30, o kahit level 40, para makapagsimula rin ako ng magandang karera sa sarili ko, at pagkatapos ay maging karapat-dapat kay Yvonne, at sa wakas ay magpakasal sa isang asawang tulad ni Yvonne sa natitirang bahagi ng aking buhay. Tumawa si Lance, iyon na lang ba ang mayroon ka, hindi mo ba naisip, umakyat sa level 100 o kung ano? Nagulat si Andrew Hill, level 100. This is already the outer gate realm, I would better forget about it. Huwag mo nang isipin kung hindi ikaw ang may malaking pagkakataon, hindi ko maging level 11 ngayon kung nagkaroon ako ng pagkakataong iyon. I'm speechless. Tumawa si Lance at umiling, level 100, iyon ay isang taong may malaking pagkakataon. Ngunit sa mga mata ni Lance ito ang pinakamasamang pag-iral napakasama kaya hindi siya naglakas loob na makipag-usap sa mga tao tungkol sa ang kaharian. Gayunpaman, ngayon ay hindi pa sapat si Lance para kutsain ang anuman, kung tutuusin, hindi pa siya nakakaabot sa level 100, at hindi pa niya alam kung gaano karaming antas siya. Level 40. Level 50. O 6 na po ba ito? Mahal na mahal mo si Yvonne? Tanong ni Lance. Matigas na tumango si Andrew, oo, lahat ng pangarap ko ay para sa kanya. Oo, ang babaeng walang utak na si Yvonne, ay hindi maganda ang pakiramdam, maliban sa kanyang hitsura at katawan. Natatawang sabi ni Lance. Tila medyo gamon si Andrew Hill nang makitang sinabi iyon ni Lance, dahil natatakot siyang nakawin ni Lance si Yvonne mula sa kanya, at naisip niya na hindi niya ito maaga kay Lance. Sa mata ko, siya ang pinakamaganda. Tumawa si Lance, sa kasamaang palad, maaaring wala kang pagkakataon, na si Ben, mukhang gusto rin niya si Yvonne. Kinabahan si Andrew Hill sa loob kaya medyo nanginginig siya sa pagmamaneho. Kinagat ni Andrew Hill ang kanyang mga ngipin at sinabing, hindi ako papayag. Si Ben ay masunurin kay Yvonne at nakakasama din siya araw-araw, napakaliit ng iyong mga pagkakataon. Sabi ni Lance kay Andrew Hill sa mga mata ng isang tagalabas. Nagtanong si Andrew Hill, marami ka pang nalalaman tungkol kay Ben, gaano siya kalakas? Naisip ito ni Lance at sinabing, sa palagay ko ay hindi niya kalaban si Fang Shu. Ano? Hindi man lang niya kalaban si Fang Shu. Talagang nakaramdam si Andrew Hill ng hindi maihahambing na pagkabalisa, na para bang inis na inis siya. Ngumiti si Lance, syempre, personal ko lang itong nararamdaman, hindi mo kailangang mag-alala, kung sasambahin mo ako bilang iyong Panginoon, sigurado akong malalampasan mo si Fang Shu, o higit pa doon. Kinagat ni Andrew Hill ang kanyang mga ngipin at nagtanong, ganyan ka ba talaga Katie wala? Siguro. Hindi umimik si Andrew Hill, at hindi nagtagal, huminto ang sasakyan ni Andrew Hill sa harap ng isang gusaling may malaki at kitang-kitang billboard na may nakasulat na Tianya Martial Arts Center. Pagkababa ng sasakyan, sinabi ni Andrew Hill, ang tiyuhin ko, siya ang head instructor sa Tianya Martial Arts Center, aakyat kami para hanapin siya ngayon. Oh, ikaw ang nangunguna. Tumango si Lance at sumunod kay Andrew Hill, papasok sa Tianya Martial Hall. 184. Malaki ang Tianya Martial Hall sa loob at maraming tao ang nagsasanay doon. Dinala ni Andrew Hill si Lance sa isang mas pribadong silid. Uncle. Tawag ni Andrew Hill. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa silid ang nagtaas ng ulo, itong lalaking nasa katanghaliang gulang ay nasa 38 taong gulang at medyo bata pa. Little Hill, nandito ka na. Tumango si Andrew Hill. Tumingin ang tiyuhin ni Andrew Hill kay Lance at ngumiti, sigurado akong ito ang sikat na numero 1 masamang binata mula sa White Cloud High School, si Lance. Hindi pinansin ni Lance si Jacob na tawagin siyang number 1 evil youngster at ngumiti, eksaktong pangalan ko.
No need to be polite, upo, Little Hill, upo ka na rin. Umupo sina Lance at Andrew Hill sa tea-making area. Sinabi ni Jacob, Lance, makinig ka, gusto mong kumuha ng mga disipulo sa paaralan, medyo matapang ka. Oo, tinawagan ka ni Andrew Hill, hindi ba, kaya iminungkahi mo ba na sumamba siya o hindi? Tanong ni Lance. Sinabi ni Jacob, Lance, estudyante ka, hayaan mong sambahin ka ng ibang mga estudyante, naisip mo na ba ang nararamdaman ng ibang mga estudyante hindi ito isang bagay na tatanggapin ng mga ordinaryong estudyante, kahit papaano ang pamangkin kong si Andrew Hill. Ang ika-10 ranggo na eksperto sa henyo sa Palanan High School, at ang kanyang martial arts rank ay umabot na sa 11. Nako, alam ko na ang tungkol dyan. Kung gayon, Lance, gusto kong tanungin kung gaano kalaki ang naabot ng iyong martial arts rank, dahil naglakas loob kang hayagang hayaan ang mga tao na sambahin ka sa paaralan, dapat ay mayroon kang kaunting lakas. Sinabi ni Lance, hindi ako magsisinungaling sa iyo, hindi ko alam kung ilang antas ang mayroon ako. Kumunat ang noo ni Jacob, hindi mo man lang alam kung ilang level ka na. Tapos hinahayaan mo pa ang ibang estudyante na sambahin ka. Haha, head instructor? Ako? Lance? Huwag kang maghahabol ng kahit anong level, lakas lang ang sasabihin ko, basta malakas, di ba? Tumawa si Jacob at sinabing, kung ganoon, bakit hindi ko i-verify kung ilang level ka na at kung talagang kaya mong tawagin kang master si Andrew Hill. Sinabi ito ni Jacob na may kaunting aral sa isip, nais ni Lance na maging Panginoon ng kanyang pamangkin, hindi ba siya medyo hindi nagpapasalamat? Tumango si Lance at sinabing, mabuti. Pagkatapos, pumunta tayo sa martial arts training ground. Sabi ni Jacob. Tumango si Lance at lumabas silang tatlo sa opisina ni Jacob. Paglabas nila ng pinto ay may nakita silang babae na pumasok sa martial arts school mula sa labas, ang babaeng ito ay may kabayanihan at napakalakas pa. Nang makita ni Andrew Hill ang babaeng ito, agad niyang sinabi na puno ng pagsamba ang mga mata, ito ang Master of the Pavilion, ang aking idolo at pangarap. Ang pangarap ni Andrew Hill ay maging tulad ng Pavilion Master na ito at maabot ang level 40, pagkatapos ay magbukas ng sarili niyang martial arts school at makamit ang isang mahusay na karera, upang siya ay maging karapat-dapat kay Yvonne. Nang makita ni Jacob ang Pavilion Master na paparating, abala siyang naglakad at sumigaw sa magalang na tono, Pavilion Master. Tumingin si Lance sa Pavilion Master at medyo nagulat, hindi ba ito si Bai Wuya, isa sa 6 na master na tumulong sa pulis na arestuhin ang Dark Warrior noong gabing iyon, sa Floating Pond Park. Siya talaga ang may-ari ng Tianya Martial Hall. Si Andrew Hill ay medyo nasasabik at sinabi kay Lance, ang kanyang pangalan ay Bai Wuya, siya ay lumaki mula sa isang rural na babae at nagbukas ng kanyang sariling martial arts school, at siya rin ay isang kilalang eksperto sa London City. Noong araw na iyon, ang nahuli ng mga pulis ang isang taunang Dark Warrior, at kasali din ang may-ari ng White Pavilion, Bull compared it, hihihi. Natahimik si Lance saglit, ang pagtulong ba sa pulis ay ginagawa itong Bulby. Sinabi ni Lance sa kanyang puso, ng gabing iyon, nang pinalibutan siya ni Bai Wuya at ng 4 na iba pang eksperto, sinalakay siya ni Lance at ang iba pang 3 Panginoon ng sabay-sabay sa isang galaw ng Heavenly Maiden at tinaboy siya, kaya iyon ay itinuturing na isang paghahambing ng toro. Ngumuso si Andrew Hill, kalokohan, nakipaglaban man lang si Pavilion Master Bai sa Dark Warrior, kung anong level ang Dark Warrior, hindi ito isang bagay na maiisip natin. Oh! Ngumiti si Lance at sadyang tumango, oo, hindi natin maiisip. Lumapit si Jacob kay Master Bai Wuya at nagtanong, Master Bai Wuya, nandito ka na. Sinabi ni Bai Wuya, Jacob, hindi ako pumunta sa Martial Arts Museum nitong mga nakaraang araw, mahirap para sa iyo. Pavilion Master Bai, ano ba ang sinasabi mo? Ako ang head instructor, responsibilidad ko ang lahat, tsaka idol kita, nasa burst of worship pa ako kapag naiisip ko yung araw na yon, nung tumulong ka. Ang pulis sa pagkuha ng isang taunang Dark Warrior. Jacob was busy. Napangiti Warrior. Jacob was busy. Napangiti ng mapait ang White Creator.
Creator, okay ka lang ba ngayon? Nag-aalalang tanong ni Jacob. Wala namang masama, medyo maganda naman pagkatapos ng ilang araw na pahinga. Curious na tanong ni Jacob, Pavilion Master, ano ang pakiramdam mo sa isang pagkatalo? Kasama ko ang tatlong iba pang tao, sina Senior Lee Zinchan, pati na rin sina Xi Jilin, at Yuling Shan, na sabay-sabay na nanunood, at hindi inaasahan na ang isang pagkatalo ng Dark Warrior ay tataboy sa aming apat sa parehong oras. Inatake ako ng isang grupo ng 4 na tao, kabilang si Senior Lee Zinchan, na siyang Chief of Public Security 20 taon na ang nakararaan, isang senior na may martial arts level 45, Xi Jilin, level 41, Yuling Shan, level 42, at ako, level 43, at natalo ng isang galaw ng Dark Warrior. Sabi mo, malakas o hindi ang Dark Warrior? Nakaramdam pa rin ng panginginig ang White Pavilion Master habang inaalala ang eksena noong gabing iyon, at bagamat tumayo siya laban sa Dark Warrior, hindi niya maiwasang magkaroon ng pakiramdam ng paggalang. Ang mga mata ni Jacob ay kumikinang, tila siya ay sumasamba, at ang iba pang 3 tao na pinag-uusapan ng master ng museo, sina Lee Zinchan, Xi Jilin, Yuling Shan, ay wala sa antas ni Jacob na maihahambing niya. Sa kasamaang palad, ang 4. Sa kanila ay hindi pa rin nagawang talunin ang Dark Warrior sa isang galaw, hindi na maisip ni Jacob ang lakas ng Dark Warrior, ito ay masyadong hindi maisip. Mapait na ngumiti ang White Pavilion Master, malayo ang kanyang tingin, at sinabing, sigurado ako na ang Dark Warrior ay nasa itaas ng level 50, at maaaring halos nasa level 60 na. Level 60. Nagningning ang mga mata ni Jacob, parang kinilig, level 60 kahit ang Pavilion Master level 43 ay malayo dito. Si Andrew Hill, na nakatayo sa tabi ni Lance, ay nilunok ang kanyang laway, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy, at ang pagdaloy ng mainit na dugo sa loob niya sa pag-iisip na ang isang taunang Dark Warrior ay maaaring isang level 60 na eksperto, level 60, na panghabang buhay na layunin ni Jacob Whale. Sa sandaling ito, ang White Pavilion Master ay tumingin kay Lance at nagtanong, kung gayon, sino ito? Si Jacob ay abala sa pagsasabing, Master, ang kanyang pangalan ay Lance, siya ay isang napakatanyag na numero 1 masamang kabataan sa Palanan High School, siya ay mula sa parehong paaralan ng aking pamangkin. Gusto niyang kunin ang aking pamangkin bilang isang disipulo sa paaralan, kaya't hiniling ko sa aking pamangkin na dalhin siya upang makita kung ano ang kaya niyang kunin ang aking pamangkin bilang isang alagad. Walang imek na umiling ang White House Master at bumaantong hininga, ang unang masamang binata, sayang, sinasayang ng mga kabataang ito ang kanilang kabataan sa hindi pag-eensayo ng martial arts ng maayos. Pagkasabi noon, lumayo si Pavilion Master White. Pavilions Master, dahan-dahan lang. Abalang sabi ni Jacob. Pagkaalis lamang ng Pavilion Master ay kumaway si Jacob, sumama ka sa akin. Dumating sina Lance at Andrew Hill sa isang maliit na lugar ng pagsasanay sa martial arts. Halika, bata, tingnan natin kung kwalipikado ka para tawagin kang master ni Andrew Hill. Sabi ni Jacob habang nasa likod niya ang kamay. 185. Kumunot ang noo ni Lance, na inaway na siya ni Bai Wuya, kung masyadong malakas kumilos si Lance, halatang mapapansin siya. Ayaw ni Lance na masyadong mapang-akit ang kanyang tunay na pagkatao, tutal nasa mataas lang siya. Paaralan, upang maabot ang punto kung saan hindi man lang karibal si Bai Wuya ay talagang nakakatakot sa iba, at pagkatapos ay magiging sentro siya ng atensyon at magiging tanyag sa lungsod ng London, kung gayon paano pa siya magpapanggap bilang isang taunang Dark Warrior pagkatapos na. Fine, makipagdraw na lang tayo sa kanya, o, manalo sa kanya ng kaunti, huwag lang masyadong malakas o masyadong mahina. Naisip ni Lance sa sarili. Nang walang iniisip, biglang sumalakay si Lance. Gayunpaman, hinamak ni Jacob si Lance, o hindi niya inisip na si Lance ay isang high school student, kaya hindi niya alam kung siya ay nagpapanggap na isang kalaban o ano, at hindi niya ipinakita kung gaano siya kalakas. Bang!
Ibinaba ni Lance si Jacob sa isang galaw na ikinabigla mismo ni Lance, iniisip kung hindi niya nakontrol ang kanyang lakas at naglabas ng labis na lakas, hindi ba isang dahilan para mapababa siya ni Lance? Alalahanin. Natigilan din si Andrew Hill, paano mapapababa si Tito sa isang galaw? Ang pangunahing negosyo ng kumpanya ay ang magbigay ng malawak na hanay ng mga produkto at serbisyo, at magbigay ng malawak na hanay ng mga produkto at serbisyo sa publiko. Jacob BC, Lance, ngayon lang hindi naiilang, ako ang minamaliit mo. Naku, Chief Instructor, kung patuloy mo akong minamaliit ng ganito, natatakot ako na ikaw ang magdurusa, sa tingin ko mas mabuting ibuhos mo ang iyong buong lakas. Fine, I'll never be rude this time. Nakita na ngayon ni Jacob kung gaano kalakas si Lance, at ang tono niya ay mas magalang sa kanyang kalaban kaysa dati, dahil may lakas nga si Lance. Drink. Unang umatake si Jacob. Hindi sila gumamit ng espada, bagkus ay gumamit sila ng mga fisticuff at sipa. Hindi ko na ay detalye ang proseso, sa madaling salita, si Jacob ay walang kalaban-laban kay Lance, sinadya ni Lance na kontrolin ang sarili, at sa huli, napanalunan niya si Jacob sa kaunting margin. Ngunit natulala ngayon si Jacob at hindi makapaniwalang tumingin kay Lance, na nagsasabing, paano ito posible, high school ka pa lang, at natalo na ako sa iyo. Ngumiti si Lance at sinabing, Chief Instructor, hindi ka rin mahina, nanalo lang ako sa maliit na margin. Ngunit hindi ganoon ang naramdaman ni Jacob. High school student ka pa lang, 18 years old pa lang, at ako ang head instructor ng martial arts school, pero natalo ako sa'yo, napanalunan mo man ako ng kaunting bentahe o hindi, pero sapat na iyon para gawin akong hindi ka panipaniwala. Tumawa si Lance, Nima, iyon lang ang hindi ka panipaniwala. Kung ipaalam ko sa iyo na ako ay isang taunang Dark Warrior, hindi mo malalaman kung gaano kahanga-hanga. Oh, Chief Instructor, mayroon na ba akong qualifications para maging master ni Andrew Hill ngayon? Nag-react si Jacob, abala sa pagtango ng ulo. Oo, talagang, Andrew Hill, para saan ka pa nakatayo, tawagan mo si Master. Si Jacob ay hindi isang tanga, si Lance ay nanalo lamang sa kanya sa high school, kung ang isa pang 10 taon ay lumipas, hindi ba't si Lance ay magiging kasing lakas ng kanyang pavilion master, ito ay isang kaloob para kay Andrew Hill na makasamba. Tulad ng isang potensyal na master. Agad na yumuko si Andrew Hill, pagpupugay kay master. Tumawa si Lance, nakaramdam ng kakaiba sa biglaan, pagkatapos ng lahat, siya at si Andrew Hill, parehong edad, ay kakaiba para sa isang taong kaedad niya na tawagin siyang master. Ito, walang nagmamadali hindi pa nga formal na sinasamba ito, hintayin mo ang alas 11:30 para sumamba, tapos hindi pa huli ang lahat para tumawag ulit, hahaha. Medyo awkward na tumawa si Lance. Sinabi ni Jacob, maaga o huli, kailangan nating tumawag. Sinabi ni Lance, Chief Instructor, kung wala nang iba, babalik muna ako sa paaralan. Mabuti. Lumabas si Lance sa martial arts practice room, habang si Andrew Hill ay tinawag ni Jacob. Tiyuhin. Sinabi ni Jacob kay Andrew Hill, ang Lance na ito ay hindi simple, maaaring ito na ang iyong pagkakataon, ang senior 3 lang kahit ako ang natalo, ang potensyal sa hinaharap ay malaki, kailangan mong samantalahin ang pagkakataong ito. Si Andrew Hill ay abala sa pagtango, Uncle, I will. Pero Tito, ngayon lang kayo magkaban ng kamao at paa, kung gagamit ka ng espada, baka hindi ka matalo. Sinabi ni Jacob, kahit na gumamit ako ng espada, maaaring hindi ako manalo, gayon pa man, nakakatakot na siya para sa isang high school student na maabot ito, samantalahin mo lang ang pagkakataon. Okay, then babalik na ako sa school. Naglakad si Andrew Hill palabas ng martial arts school, hinihintay siya ni Lance sa labas. Master, alis na tayo, babalik na tayo sa school. Sabi ni Andrew Hill. Manam. Sumakay si Lance sa kotse ni Andrew Hill. Dati,
Naramdaman ni Andrew Hill na awkward at awkward para sa lahat ng kaedad na tumawag ng master, ngunit ngayon, biglang hindi iyon naramdaman ni Andrew Hill, at syempre, ginawa siyang talagang sambahin ni Lance, hindi inaasahan iyon. Matatalo ang kanyang tiyuhin sa kanya. Sa ngayon, sa campus ng Palanan Middle School, nagkaroon ng panibagong kaguluhan, dahil ang post ni Lance tungkol sa pagbibigay-pugay sa kanyang master sa alas 11:30 ay nagdulot na ng matinding debate. Mayroon ng mahigit 10,000 komento. Sinabi ni Goodong, talagang sineseryoso ni Tang Evil ang kanyang sarili. Sinabi ng Inertial Imagination, iyon ay, siya ang unang nagmungkahi na magsimula ng isang kurso sa pagsasanay, bilang isang resulta, ngunit hayaan din ang lahat na yumuko sa kanya, at tawagin din siyang master, Nima, lahat tayo ay mga estudyante, bakit tayo tatawag sa kanya master? Ito ba ay upang masiyahan ang kanyang walang kabuluhan? Sabi ni Fake Leaf, kung gusto mong tawagin kitang master, hindi ba niya tatanungin ang sarili niya kung karapat-dapat siya? Kapag nalaman ng tatay ko, hindi niya babaliin ang mga paa ko at ipapahiya ang pamilya ko sa kahit ano. Sinabi ng 100,000 talampakan, hindi ko alam kung may idiot talagang yumuko sa kanya, nagalok ng tsaa at tumawag sa kanyang amo. Sinabi ni Ebatian, nag-imbite na ang aking ama ng isang master para sa akin, ang aking master ay nasa 27 antas na ng martial arts, Falklands, na gustong sumamba sa kanyang amo ng mabilis. Naisip ng mga tao sa campus na ang mga hinihingi ni Lance ay sobra-sobra, hindi niya magawang ilabas ang mukha para magbigay-pugay sa unang masamang binata bilang isang guro. Sa sandaling ito, sa koridor ng Palanan Middle School, nakatayo doon sina Yvonne at Ben, nanlumo si Yvonne, dapat alam ko nang umamin si Lance sa simula pa lang. Miss! Saglit na lumaki ang ulo ni Ben, sa tuwing naririnig niya ito, nanlulumaw siya. Tingnan mo ang mga taong Lance, nakihalo ako hanggang sa punto ng pagtanggap ng isang apprentice sa paaralan, at pagkatapos ay tingnan mo, ikaw pa rin ang ikapitong kasamaan, hindi nakakatuwa, talagang pinagsisisihan kung hindi ako umamin kay Lance sa una. Lugar. Miss, pwede bang itigil mo na ang pagsasabi niyan sa bawat oras? Sasabihin ko na, nagsisisi na hindi umamin kay Lance, nagsisisi na hindi umamin kay Lance. Matigas ang ulo ni Yvonne. Kinagat ni Ben ang kanyang mga ngipin at sinabing, okay, miss, pinipilit mo ako gawin ito. Anong ginagawa mo? Si Lance ang numero 1 masamang binata diba, kaya paano kung ibabalik ko sa iyo ang numero 1 baliw na binata? Talaga? Nagulat si Yvonne Song. Hindi umimik si Ben at dumiretso sa istasyon ng radyo. Maya-maya, narinig ng buong radyo ng paaralan ang galit na boses ni Ben, hey, nandito ba ang bastard na si Rit Ian? Pumunta ka sa harap ng school building no? 5 ngayon din, ako, 7th Evil Gang Ben, sisirain ko ang iyong binti, at bibigyan kita ng 3 minuto para makarating doon o mababali ko ang leeg mo. 186. Sa oras na ito, si Rit Ian ay nasa klase, gamit ang kanyang tablet upang manood ng pornografya, ngunit direktang inilagay din ang kanyang tablet sa mesa, ang kanyang tablet ay 10 pulgada, sinima, ilang hanay ang layo mula sa mga estudyante ay nakakakita. Ang guro, gayunpaman, ay nag-lecture sa podium, at paminsan-minsan ay nakarinig ako ng mga mula sa tablet ni Rit Ian. Gayunpaman, habang pinapanood ni Rit Ian ang lamig, pinatunog ng radyo ang boses ni Ben. Ang lahat ay biglang natuwa kay Rit Ian, si Rit Ian ay nilinis lang ni Lance sa loob ng ilang araw, at isa pang masamang kabataan ang sinusubukang ibagsak siya, na tila siya si Rit Ian ay isang malambot na persimmon, at gusto ng lahat. Para kurutin siya. Ako ay damo ano ba, ang pagtrato sa akin bilang si Rit Ian ay madaling ay bully ah. Sinampal ni Rit Ian ang tablet at direktang binasag ito. Galit na galit si Rit Ian, si Lance, ang unang masamang binata, ay binubuli siya kahit na siya, ngunit ngayon kahit na ang ikapitong masamang kabataan ay gustong tumapak muli sa kanya, ano ang akala niya sa kanya bilang si Rit Ian? Galit na galit si Rit Ian nang maalala niya na noong nakaraan, walang ahas na hawakan siya noong siya ay isang dayan, ngunit ngayon, lahat ay tinatrato siya na parang malambot na kamatis.
Agad na tumakbo palabas ng classroom si Rit Ian. Ang mga estudyanteng nakarinig ng broadcast mula sa paaralan ay tumakbo rin palabas ng silid-aralan at tumayo sa koridor upang manood ng kasiyahan. Nagmamadaling pumunta si Rit Ian sa harapan ng gusali ng paaralan at sumigaw, "Seventh Evil Gang, umalis ka na rito." Galit na galit din si Ben sa kanyang puso sa mga oras na ito, ngunit syempre, ang kanyang apoy ay pangunahin sa pamamagitan ng Yvonne. Galit na galit si Ben, hindi ba gusto ni Yvonne ang bodyguard ng Toro? Tatapakan ni Ben si Rit Ian sa publiko ngayon, at ipakita sa kanya noong siya ang unang baliw na kabataan. Nakita ni Rit Ian si Ben na paparating, nagpaputok at sumigaw, "Grass you Ben, you fucking a seventh evil young man also dare to step on me? You fucking think you are Lance ako ay inapi ni Lance kahit na ganoon, ikaw. Fucking aling sibuyas, maglakas loob na kunin ako bilang isang malambot na kurot ng kamatis." Ang isang segundo upang tandaan na basahin ang libro. Sinabi ni Ben, "Rit Ian, matatalo kita ngayon kahit anong mangyari." Tuwang-tuwang sabi ni Yvonne sa gilid, "Magsalita ka ng kaunti pang ligaw hindi talaga ligaw, walang saya." Nagsalubong ang mga kilay ni Ben at sinabi kay Rit Ian, "Rit Ian, bubugbugin kita at tatadyakan hanggang mamatay ngayon, ako ang numero 1 kabaliwan." Tuwang-tuwang sumigaw si Yvonne, "Tama, Ian, ipagpatuloy mo ang nakakabaliw na tonong ito." Nagkataon lang na bumalik si Lance sa oras na ito, naisip ni Lance na may nangyaring nakakagulat, ngunit sina Ben at Rit Ian ang maglalaban. Si Lance ay biglang medyo naaliw, anong uri ng salungatan ang nangyayari sa pagitan ng dalawang ito. Narinig ni Rit Ian ang pag-ungol ni Ben at tumawa siya ng galit, "Ben, Yvonne, kayong mga tanga, kung hindi ko kayo mapinsala ngayon, natatakot ako na sa susunod ay ang pangalawang kasamaan ay mangangahas na guluhin ako." Lumabas si Lance mula sa karamihan ng mga nanunood at nagsabi, "Ano ang nangyayari?" Nang makita ni Rit Ian na lumitaw si Lance, para siyang tumutulo na bola, at ang kanyang orihinal na matinding galit ay kumurap sa limot. Nakita ni Yvonne si Lance na biglang nakialam at labis na nanlumo, "Lance, umalis ka na." Tumingin si Lance kay Rit Ian at nagtanong, "Ano ang nangyayari? Gusto mong i-bully si Ben habang wala ako sa paaralan? Ilang araw mo na itong hindi nakikita at nangangati na naman ang balat mo." Tumingin si Rit Ian kay Lance, galit at galit, si Lance ay talagang may 100 paraan para mainas siya at wala siyang magagawa tungkol dito. "Lance, it's none of your business," sabi ni Rit Ian habang nakapikit ang mga ngipin. Ngunit malinaw na malambot ang tono ni Rit Ian, at mukhang hindi lang siya sumigaw sa galit kay Ben, dahil si Zhao hindi nang ahas si Rit Ian na sumigaw sa harap ni Lance. Tumingin si Lance kay Yvonne at nakitang galit na galit si Yvonne, iniisip na galit si Yvonne dahil bully siya ni Rit Ian, kaya agad na sinigawan ni Lance si Rit Ian, "Maligaw ka, sa aking paaralan mula ngayon. Panatilihing mababa ang profile." Ngumuso si Rit Ian at tumalikod para maglakad palayo. Talagang magagalit si Yvonne, ngunit hindi dahil kay Rit Ian, ito ay dahil si Lance ay biglang pumasok at sumaire sa isang marubdob na tunggalian. Tumingin si Yvonne kay Lance at bumantong hininga, "Lance, para makialam sa iyong mga gawain, ano ang ibig mong sabihin na sinira mo ang tunggalian ni Ben at Rit Ian? Natatakot ka ba na matabyunan ka ng aking bodyguard na si Ben sa paaralan? Limelight. Vandalism, right? Hindi ako natatakot na sabihin sa iyo na gusto ni Ben na maging unang baliw, kaya bahala ka." Natigilan si Lance, kaya ayon ang nangyari, mukhang nakikialam nga si Lance. Agad na sinundan ni Yvonne si Rit Ian, sumisigaw habang hinahabol siya, "Hoy, Rit Ian, huwag ka pang umalis, hindi pa nagsisimula, bakit ka aalis pagkatapos ng laban?" Nailipat na ni Rit Ian ang lahat ng kanyang galit kay Lance sa sandaling ito, at ang kaunting apoy na mayroon siya para kay Ben ay natakpan. Binalik ni Rit Ian si Yvonne. Agad na ikinawit ni Yvonne ang kanyang daliri kay Rit Ian, halika at busugin mo si Ben." Ngumuso si Rit Ian, sakit. Pagkatapos sabihin iyon, lumakad pa rin si Rit Ian.
Tinadyakan ni Ivan ang kanyang paa sa galit at pinandilatan ng mata si Lance, kasalanan mo ang pag-iisip sa sarili mong negosyo at pawiin ang galit ni Ritian. Tumawa ng walang imek si Lance. Si Ivan ay abala sa pagngangalit kay Ben, bakit ka pa umaarte na parang troso, bilasan mo at pukawin ang galit ni Ritian ah. Nag-react si Ben at sumigaw, Ritian, halika rito, ipinapangako kung hindi kita sisirain. Nang marinig ni Ritian ang sigaw ni Ben, tumigil talaga siya at bumalik. Malapit nang sumabog ang mga baga ni Ritian, pakiramdam niya ay binubuli siya ng grupo ng mga tao ni Lance. Kinagat ni Ritian ang kanyang mga ngipin at sinabing, Ben, wala ako sa magandang mood ngayon, ipinapayo ko sa iyo na huwag mo akong guluhin. Mapanghamak na sinabi ni Ben, Ritian, wala ka sa paningin ko. Galit na sinabi ni Ritian, Ben, huwag mo akong pilitin. Pipilitin kita, Ritian. Agad na sumugod si Ritian kay Ben. Nakita ni Ivan na nagsimula na ang laban at sumigaw sa gilid, Ben, tandaan na maging mas dominante kapag lumaban ka. Walang magawang tumango si Ben at tinanggap ito. Hindi na nagsalita si Lance ngayon, nakatingin sa gilid, iniligtas ang sarili mula sa pagsasabihan na isipin ang sarili niyang negosyo. Nang makitang hinampes ni Ben ang isa sa mga braso ni Ritian, tila hindi talaga mahina ang lakas ni Ben, na karapat-dapat na bumaba mula sa bundok. Gayunpaman, sa sandaling iyon, biglang may inilabas si Ritian mula sa bulsa ng kanyang pantalon at inispray iyon sa mga mata ni Ben. Anti-Chen spray. Nakilala agad ito ng maraming babae sa eksena. Hindi inaasahan ni Ben na gagamit si Ritian ng ganitong kasuklam-suklam na taktika. Sinamantala ni Ritian ang isang beses sa isang buhay na pagkakataon na mangyari na maging napakalapit kay Ben at agad na pinaluhod ang pandiya ni Ben. Napasigaw si Ben sa sakit, ang kanyang mga mata ay na-spray, at ang kanyang pandiya ay agad na nasa isang malaking kawalan dahil siya ay marahas na pinatong muli. Gayunpaman, mabilis na iniwas ni Ben ang braso ni Ritian at pinaikot ito, pinatalikod si Ritian. Gayunpaman, si Ritian pagkatapos ay agad na naglabas ng isang sword hilt, na bumubulusok ng may swoosh, at itinutok ito sa tiyan ni Ben. 187. Hindi makita ni Ben ang kanyang mga mata, ngunit may alam siya nang marinig niya ang isang boses, at agad na pinakinggan ang kanyang boses at nag-react para umiwas, ngunit naputol pa rin ang kanyang kamay. Gayunpaman, iyon ay isang magandang panganib. Ngayon, kung hindi dahil sa mabilis na reflexes at matalas na tenga ni Ben, ang biglang natanggal na espada ni Ritian ay tumagos sa tiyan ni Ben. Gamulong si Ritian, at ang dalawang katawan ni Ben ay naghiwalay ng ilang metro. Hinawakan ni Ben ang kanyang mga mata, na spray ng anti-Chen spray hot pain, hindi mabuksan ang kanyang mga mata, galit na sinabi ni Ben, Ritian, kasuklam-suklam ka. Ngumuso si Ritian, so what? Pagkatapos sabihin iyon, muling sumugod si Ritian bitbit ang kanyang espada. Swoosh swoosh. Ginamit ni Ritian ang kanyang espada, habang si Ben ay walang laman at bulag pa rin, sa sobrang kawalan, ang mga damit sa katawan ni Ben ay agad na pinutol ng isa-isa ng espada ni Ritian. Si Ben ay sumabog sa galit, hindi inaasahan, ang detrito ng isang Ritian, ang naglagay sa kanya sa ganoong gulo, higit sa lahat dahil sa Ritian na ito na masama at kasuklam-suklam, biglang gumamit ng spray, habang siya ay bulag at gumagamit din ng espada, kung hindi man. Ritian paano magiging kalaban ni Ben? Si Ben mismo ay nakaramdam din, ang kanyang damit ay ginutay-gutay hanggang sa puntong nakita niya ang kanyang damit na panloob. How. May tawanan din sa paligid, nakakatuwa na makita si Ben na ibinubunyag pa ang kanyang salawal. Si Ivan ang pinaka-depressed, gusto kong hayaang bugbugin ni Ben si Ritian, isang magandang kahanga-hanga sa paaralan, ngunit hindi ko inaasahan ang kabaligtaran. Ritian, kasuklam-suklam ka. Galit at nagmura si Ivan. Tumayo si Lance sa gilid at hindi nagsalita, ngunit medyo nakakatawang makita ang galit na hitsura ni Ivan. Si Ritian ay patuloy na umaatake kay Ben, na tila naglalabas ng kanyang galit kay Lance kay Ben.
Bulag ang mga mata ni Ben, at bagamat hindi siya masasaktan ng espada ni Rit Ian, hindi maipagtanggol ng kanyang damit ito. Ang Ben na ito ay medyo makapangyarihan, kung ito ay ibang tao, na bulag at sinaksak ng dugo sa buong katawan ng sabay-sabay, ngunit hindi niya ginawa, na nagpapakita na si Ben ay malakas pa rin. Pagkaraan ng ilang minuto, ang mga damit sa katawan ni Ben ay ganap na napunit at nagkalat sa sahig, na naiwan lamang ng isang pares ng pulang damit na panloob. Hahaha! Nakita ng lahat si Ben na nakasuot ng pulang panty, nakaturo at tumatawa. Bumantong hininga si Yvonne at tinakpan ang kanyang mukha na hindi matapang na tumingin, hindi lamang ang mukha ni Ben ang nasa buong lugar, maging ang kanyang mukha ay walang kahihiyan. Sinabi ni Lance kay Yvonne, "Hoy, kung kailangan mo ng tulong, sabihin mo lang ayaw kong makialam." Lance, huwag kang maglakas loob na magsabi ng kahit anong sarcastic dito. Malungkot na sabi ni Yvonne. Sinong nagsasalita ng sarcasm sa'yo, bulag si Ben, masisiguro lang niya na hindi siya masasaksak, maghintay ka pa ng ilang minuto at ang bodyguard mo ay walang saplot, hahaha. Lance, tumatawa ka pa, kasalanan mo ang lahat. Huwag mo akong sisihin sa lahat, sarili mong bodyguard yan ang hindi maganda, matagal ko nang sinabi sa'yo na huwag mong ikumpara sa akin ang bodyguard mo, at hindi ka nakinig, ngayon nakikita mo na ang kahihinatnan, hahaha. Lance, kung hindi dahil sa'yo, hindi sana nagkaroon ng anti-chain spray, hindi sana ngayon lang pinatay si Ben, lahat ng ito ay dahil sa iyo. Biro lang, hindi ako nag-abala sa kalokohan mo, kaya magpakatanga ka, dadaan din ako para tingnan kung ano ang itsura ng hubad na puwet ng bodyguard mo. Napasigaw si Yvonne sa galit, ngunit hindi siya naglakas loob na imulat ang kanyang mga mata. Tingnan mo, natatakot na talagang makita ang hubad na puwet ni Ben. Sa oras na ito, si Rit Ian sa isang gusot na pakikipaglaban kay Ben, sa wakas ay pinutol ang lahat ng damit ni Ben, pulang panty na lumulutang sa lupa, si Ben ay nataranta upang takpan ang ilalim, naglupasay sa lupa, sa paligid ng pagtawa ng mga estudyante. Tumingin si Lance kay Yvonne, namatay si Yvonne at tinakpan ang kanyang mukha at hindi naglakas loob na tumingin, sinabi ni Lance, nakahubad ang bodyguard mo, medyo maputi ang asno, maliit lang sa isang lugar. Kita mo hahaha. Pulang-pula sa galit si Yvonne Song, kung may pagkakataon pa siya, hinding-hindi niya hahayaang makipag-duel si Ben kay Rit Ian. Nakita ni Rit Ian ang hubad na puwet ni Ben, at doon siya huminto, bumantong hininga, Ben, huwag mo na akong guluhin muli. Pagkatapos sabihin iyon, itinago ni Rit Ian ang espada, isinilid ito sa kanyang bulsa, tumalikod, at lumutang. Medyo kumalma ang galit na natanggap niya mula kay Lance. Ang sidekick ni Rit Ian ay abala sa pagtataas ng kanyang hinlalaki at sinabing, "Kapatid na Zhao, Toro, ito ay isang malaking kaluwagan, kahit na hindi mo ito makuha mula sa Lance, maaari mong makuha ito mula sa Ben sa kalagitnaan." Sinabi ni Rit Ian, "Damn it, Lance, kapag tumaas ang aking martial arts skills, hindi ko siya patatawarin." Ngunit itong si Ben, nakakapagtakang hindi mahina ang kanyang martial arts skills, ngayon lang siya bulag at walang laman. Hindi ko man lang siya nagawang saktan, pinunit ko lang ang damit niya. Kung hindi siya bulag, hindi ba ibig sabihin nun ay hindi ako katapat para sa kanya? Nakaramdam ng kakilakilabot si Rit Ian. Sinabi ng tagasunod, "Brother Zhao, buti na lang, gumamit ka ng dust spray at nabulag ang mga mata ni Ben." Sinabi ni Rit Ian, "Mukhang kailangan kong itaas ang aking lakas sa lalong madaling panahon, kung hindi, kung magpapatuloy ito, hindi ko na mapapanatili ang aking numero 1 kabaliwan." Tumingkayad si Ben sa lupa, hindi siya nang ahas na bumangon, sumigaw si Ben, "Miss, kailangan mong hanapin ako ng shirt." Tinapin ni Yvonne ang kanyang mukha, umiling pa, "Ayoko na hindi ako pumunta sa hubad mong asno." Nanlumo si Ben, ang dahilan kung bakit siya nagkakagulo ay hindi para sa kanya, at ngayon ay hindi na niya ito mahahanapan ng sando. Ang ibang mga tao na nanunood ay tumatawa lang at nanunood, at walang tumulong kay Ben na maghanap ng mga damit sa ngayon. Medyo nadismaya si Ben at sinabing, "Miss, napakasama bang makita ang hubad kong puwet?"
Ang dahilan kung bakit ako nakikipag-away kay Rit Ian ay dahil pa rin sa iyo, hindi ka man lang handang maghanap ng kamiseta para sa akin. Sa takot na makita ang hubad kong asno. Sinabi ni Yvonne Song, wala akong pakialam, sa unang pagkakataon na makita ko ang aking hubad na puwet, maaari lamang itong maging asawa ng aking magiging asawa, humanap ka ng iba na kukuha sa iyo ng damit. Walang magawa si Ben, sa oras na ito, kinuha ng mesa ni Ben ang isang set ng uniforme ng paaralan. Ben, isuot mo. Salamat. Ben ay nagpasalamat sa kanya ng 1,000 beses at abala sa pagsusuot ng uniforme ng paaralan. Ang kanyang mesa ay nagbigay ng isa pang bote ng mineral na tubig, at si Ben ay naghugas ng kanyang mga mata gamit ito. Nakita ni Ben ang mga piraso ng damit sa lupa at ang kanyang puso ay nag-aapoy, ngunit sa sandaling ito ay wala nang mahanap si Rit Ian. Rit Ian, hindi pa ako tapos sa iyo. Galit na galit si Ben, at nang muli niyang tingnan si Yvonne, tinakpan pa rin niya ang kanyang mukha at hindi nang ahas na tumingin. Umakyat si Ben at sinabing, Miss, pwede mo nang imulat ang iyong mga mata, nakabihis na ako. Noon lamang binuksan ni Yvonne ang kanyang mga mata. Nadismaya si Ben na ganito ang pakikitungo sa kanya ni Yvonne, ngunit ang pagkabigo ay dahil sa kawalan ng magawa, na naging dahilan upang mahalin siya ni Miss, kahit na wala siya sa loob ni Miss, ginamit lang siya bilang bodyguard. Ni hindi man lang maglakas loob na sumulyap sa kanyang hubad na puwet ay sapat na upang ipakita na wala pa ang kalahati sa kanya sa loob. 188. Tinadyakan ni Yvonne ang kanyang paa sa galit, ang isang magaling na itaas ang iyong prestihiyo sa orihinal, naging ganito, dapat ay alam na umamin si Lance sa simula pa lang. Galit na galit si Ben nang marinig niya na hindi lang siya tinulungan ni Miss na maghanap ng damit, at ngayon ay nagrereklamo siya tungkol sa kanya, at sinasabi rin niya ang kanyang catchphrase sa harap ng mukha ni Lance. Miss, ngayon lang ako napahiya, pero kahit hindi mo ako ay comfort, nagrereklamo ka pa rin sa akin. Kung hindi dahil sa malas at kasuklam-suklam na Rit Ian na iyon na biglang gumamit ng spray sa akin, hindi sana ako napunta sa ganoong sitwasyon. Kinagat ni Yvonne ang kanyang mga labi, hindi lang naman ikaw ang nahihiya, ako ang nahihiya kasama mo. Bakit kaya ang mabodyguard ng ibang tao ay maaaring kumuha ng mga apprentice sa paaralan at ang aking mga bodyguard ay pinapahiya pa ako? Alam ko ba noong una? Si Ben ay abala sa paggambala sa mga salita ni Yvonne, ayan, ako, si Ben, ay nanunumpa na hindi ko nauulitin. Ngumiti si Lance, Yvonne, ganito ang pakikitungo mo sa bodyguard mo, kahit ako ay hindi ko kayang makita ito, buti na lang hindi ako naging bodyguard mo noong una, kung hindi, kailangan kong paglaruan hanggang mamatay. Ikaw, hahaha. Napabuntong hininga si Yvonne, Lance, sarkastikong sinasabi mo pa rin, magiging ganito si Ben, lahat ng ito ay dahil sa iyo. Miss Song? Hindi totoo yan? Lahat ng bagay ay dulot ng pagsisikap mong pilitin si Ben na ikumpara sa akin, nakuha mo ba? Hindi lahat ng bodyguard ay maaaring kasing galing ng aking ginang, hahaha. Ngumuso si Yvonne, bakit hindi ko may kumpara sa iyo? Ang katayuan ko ay mas mataas kaysa sa iyong ginang, bakit ako mas mababa sa kanyang bodyguard? Lance, huwag maging kampante, naniniwala ako na si Ben ay hindi ibaba mo ako. Tumango si Ben na abala nang marinig niya ito, Miss huwag kang mag-alala, ako, si Ben, ay hindi ka pababayaan, nagkaroon lang ng isang aksidente, hindi ko kayang maging kalaban si Rit Ian. Bumantong hininga si Lance, basta, hindi ako nag-abala na kausapin ka, maghahanda akong tumanggap ng isang disipulo, wala akong oras na makipagkulitan sa iyo. Nanlumo muli si Yvonne nang marinig niya na handa nang tumanggap ng disipulo si Lance. Sumigaw si Lance, mga kapwa mag-aaral, ako, si Lance, ay opisyal na tumatanggap ng mga disipulo, mangyaring maghanda ng sarili ninyong tsaa para sa 180 mag-aaral na nakapasa sa bone palpation verification kahapon at dumating upang idaos ang seremonya ng pagsamba. Pagkatapos sabihin iyon, si Lance ay nakahanap ng mesa at lumipat sa harap ng gusali ng paaralan, nakaupo doon at naghihintay kung gaano karaming tao ang handang sumamba sa kanya ngayon.
Nakita ni Yvonne na si Lance ay talagang nagsimulang tumanggap ng mga disipulo at malungkot na sinabi, ang limelight ay wala sa kanya, Ben, dapat ka ring maghanda sa pagtanggap ng mga disipulo. Ah, Miss, nagbibiro ka? Sa impluwensya ni Lance, walang sino man sa paaralan ang maaaring handang sumamba sa kanya, pabayaan mo ako. Sabi ni Ben. Sinabi ni Yvonne, hindi mo kailangang mag-alala tungkol dyan, hahanap ako ng paraan. Si Lance ay nakaupo sa harap ng gusali ng paaralan at naghintay ng mahinahon. Maraming estudyante ang nanunood mula sa itaas at sa ibaba, nag-uusap, iniisip kung sinong tanga ang talagang susuyuan kay Lance. Hindi nagtagal, nagdala si Andrew Hill ng isang kaldero ng tsaa, nagbuhos ng isang tasa, at pagkatapos, sa buong tanawin ng lahat, lumapit kay Lance at lumuhod, guro sa itaas, mangyaring tanggapin ang paggalang ng aking disipulo. Ngumiti si Lance at tumango, nagtanong, Andrew Hill, upang sumamba sa ilalim ng aking disipulo, dapat mong igalang ang iyong Panginoon, 3 paggalang at 3 paggalang sa anak, at huwag kailanman gagawa ng anumang bagay na sumusuway sa iyong Panginoon, alam mo ba iyon? Sinabi ni Andrew Hill, alam ng alagad. Kung gayon, mula ngayon, ikaw ang rehistradong disipulo ng aking Lance. Matter, mangyaring uminom ng tsaa. Tinanggap ni Lance ang tasa ng tsaa na ibinigay ni Andrew Hill at humigop. Si Andrew Hill ay agad na sumamba ng paulit-ulit, ang disipulo ay nagbibigay-pugay kay guro. Sinabi ni Lance, bumangon ka. Oo, guro. Halos masusuka na ang mga nanunood, lahat ng mga estudyante, kaya napaka-formal, ganoon ba talaga kawalan giya si Andrew Hill? Sa sandaling ito, nakita ng buong paaralan ang mga taong nag-uusap ng malakas, pinagagalitin si Andrew Hill dahil sa kawalan ng respeto sa sarili, kahit papaano, siya ang ika-10 sa listahan ng eksperto ng henyo, at talagang sinasamba ang unang evil young master. Sa madaling salita, si Andrew Hill pinagalitan ng maraming estudyante dahil sa walang gulugod. Pagkatapos ng pagbibigay-pugay ni Andrew Hill sa kanyang master, malakas na nagtanong si Lance, ang mga estudyanteng nakapasa sa bone filling verification kahapon, na gusto pa ring magbigay-pugay sa kanyang master, magmadali. Ang pagkakataon ay hindi dapat palampasin. Sa kasamaang palad, pagkatapos ng 15 minuto, wala ni isang tao ang bumalik upang magbigay-pugay sa kanyang amo. Sa wakas, natakot si Daylan na wala ng hakbang si Lance, kaya lumapit siya at sinabing, Lance Damon, hayaan mong sambahin din kita bilang aking Panginoon. Sinabi ni Lance, sige, Daylan, kaibigan kita, hindi na kailangang sumamba. Hindi maganda ang mga buto ni Daylan, at bagamat handang turuan siya ni Lance ng martial arts, wala siyang intensyon na gawin siyang disipulo, dahil kaibigan siya, bakit kailangan niya maging disipulo? Dahil walang ibang sasamba kay Lance, walang pagpipilian si Lance kundi huminto, umaasa na ang mga taong ito na hindi makatayo sa kanilang mga bootstraps ay hindi magsisisi balang araw sa hinaharap. Agad na dinala ni Lance si Andrew Hill sa likod ng paaralan, handang magturo kay Lance ng ilang kasanayan sa espada. Andrew Hill, dahil tinanggap kita bilang isang rehistradong disipulo, hinding-hindi kita ay troto ng masama, at tuturuan kita ng isang set ng mga diskarte sa espada ngayon. Salamat, guro. Abala na tumango si Andrew. Ang set na ito ng aking sword technique ay tinatawag na Tongming Sword Technique, kung matutunan mo ito, sa tingin ko hindi ka mahihirapang maabot ang ranggo na 20. Umabot sa level 20. Medyo nagulat si Andrew Hill, level 11 na siya ngayon at nahihirapang itaas ito. Tama, 100 level sa ilalim ng outer gate ay hindi naman talaga isang realm, to put it bluntly, it's just dividing the strength into 100 classes. Ang iyong kasalukuyang martial art ay level 11, kaya kung tuturuan kita ng malalim na set ng sword techniques ngayon. Ang iyong martial art ay lubos na mapapabuti, kaya hindi mahirap na mabilis na maabot ang antas 20. Walang humpay na tumango si Andrew Hill, labis na nasasabik, kung mayroong isang mahusay na hanay ng mga diskarte sa espada, ang martial arts ay talagang mabilis na tumalon sa ilang antas. Panoorin mo ito, magre-rehearse muna ako ngayon, may talent ka man o wala, depende kung gaano mo maaalala. Sabi ni Lance. Manam.
Tumango si Andrew Hill. In-rehearse ni Lance ang tungming sword technique in situ. Ang set ng sword technique na ito ay nahahati sa 9 na estilo sa kabuuan, kahit na hindi ito masyadong malalim para kay Lance, dapat itong isang napakalakas na set ng sword technique para sa panahong ito. Nag-ensayo si Lance mula sa una hanggang sa ika-9 na estilo, at nang matapos siya, sinabi niya kay Andrew Hill, gaano karami ang naalala mo? Nagsanay ka minsan para ipakita sa akin. Hinawakan ni Andrew Hill ang kanyang ulo, nahihiya. What? Don't tell me na hindi ko man lang naalala ang unang style. Sinabi ni Andrew Hill, sabihin ng totoo, hindi ko ito naintindihan, pakiramdam ko ito ay masyadong malalim. Saglit na hindi nakaimik si Lance, ang talento ni Andrew Hill, tila, talagang limitado. Magre-rehearse ulit ako. Si Andrew Hill ay abala sa pagkuha ng kanyang telepono at kinukunan ang video ng rehearsal ni Lance. Walang filmang, ano ang mali sa iyong panahon? Agad na nakaramdam ng hindi makapagsalita si Lance. Master, kukunan ko na lang, balikan mo at pag-aralan mo ng maayos Sinabi ni Lance, Andrew Hill, para magsanay sa paglalakad ng espada, kailangan mong maunawaan ang puso. Alam mo ba ang kahulugan ng 4 na salitang, pag-iisip? Kinukuha mo ito gamit ang iyong telepono, at oo, totoo na ikaw maaaring balikan at panoorin ito ng paulit-ulit at umabot sa punto ng heart understanding, ngunit hinding-hindi mo mararating ang punto ng divine will. Dahil, ang video ay aksyon lamang, hindi ang banal na layunin, at kung ikaw ipagpatuloy mo ang pagsasanay ng iyong espada sa ganitong ugali, palagi kang magiging pangatlo. 189. Nako, hindi na ako nagsushooting. Si Andrew Hill ay abala sa paglalagay ng telepono. Nagtanong si Lance, ano ang sword art na natutunan mo noon? Si Andrew Hill ay abala sa pagsasabing, ang 5 cloud sword technique ay itinuro sa akin ng aking tiyuhin, ito ay isang pangalawang klaseng martial art. Mabuti, nag-e-ensayo ka na sa 5 cloud sword technique mo. Good. Agad itong inansayo ni Andrew Hill sa harap ni Lance. Guro, kumusta? Pagkatapos ng pagsasanay, nagmamalaki si Andrew Hill. Ngumuso si Lance, nagpapadala sa iyo ng 2 salita, basura. Namuti ang mukha ni Andrew Hill. Sinabi ni Lance, Andrew Hill, panoorin mo, isasanay ko ang iyong 5 cloud sword technique minsan ngayon at tingnan kung ano ang pagkakaiba nito at kung ano ang iyong nasanay. Swoosh! Agad na nag-practice si Lance ng 5 cloud sword technique ni Andrew Hill minsan, at kung ano ang ginagawa ni Lance, at kung ano ang ginagawa ni Andrew Hill, kahit na pareho ang mga galaw, ang kapangyarihan ay tila nasa ibang antas. Si Andrew Hill ay mukhang tanga, abala sa pagtatanong, Guro, para alam mo rin ang 5 cloud sword technique. 1 segundo upang tandaan na basahin ang libro. Sinabi ni Lance, hindi ako interesadong malaman ang crash sword technique na ito, pinanood ko lang na magsanay ka at pagkatapos ay natutunan ko na. Pero bakit parang mas makapangyarihan ang pinagpraktisan mo kesa sa pinagpraktisan ko? Parang mas naging malalim agad pagkatapos ng mga kamay mo. Ngumiti si Lance, iyon ang punto, alam mo kung ano ang dahilan. Ang dahilan ay 2 salita, gagawin ng Diyos. Nagsanay ka, isang hanay lamang ng mga paggalaw, at bagaman ang mga paggalaw ay makinis, sa kasamaang palad, walang banal na pag-unawa. Iyon ay ang sinabi ko lang sa iyo, para maintindihan ng puso. Pakiramdam ni Andrew Hilton ay parang naliwanagan siya. Salamat, Guro, sa iyong paggabay. Lalong nagpapasalamat si Andrew Hill at lalo niyang hinangaan si Lance, hindi katakataka na nagawang talunin ni Lance ang kanyang tiyuhin, 1 beses lang niyang tiningnan ang kanyang 5 cloud sword technique at nagsanay nito upang magkaroon ng isang banal na pag-unawa dito. Sige, dahil marami akong nasabi, kaya gusto kong sabihin sa iyo ang tungkol sa banal na pag-unawa na ito. Muli kong sasanayin ang tungming sword technique, dapat mong isaulo ito ng buong puso, at sa parehong oras ay madama ang banal na kahulugan na darating. Labas sa akin. Mabuti. Muling nag-ensayo si Lance, ngunit sa kasamaang palad, hindi ito maintindihan ni Andrew Hill, kaya sa bandang huli, halos 50 beses itong ni-rehearse ni Lance bago ito naintindihan ni Andrew Hill.
Pinunasan ni Lance ang pawis at nanlumo, "Dam, itong talent mo, talagang hindi ako makaimik, para maintindihan mo, pinapagod ko ang sarili ko na parang aso." Buhay! Nahihiya si Andrew Hill na ibaba ang kanyang ulo, ito talaga ang sword technique ni Lance, ito ay masyadong misteryoso. Sige, paulit-ulit mo itong ginagawa ngayon, tandaan mo, kapag nagsasanay ka, huwag mong alalahanin ang mga galaw ko sa iyong isipan, ngunit kailangan mong maunawaan ng sabay-sabay ang aking banal na layunin, upang ikaw ay maging matagumpay. Sana ay makapagsanay ka ng unang paninindigan bago ka umalis sa paaralan sa gabi. Sa tingin ko, kapag nag-practice ka ng unang estilo, dapat ay kaya mong labanan si Fang Shu. Ano? Ang pakikipag-away kay Fang Shu. Si Fang Shu ang pangalawang pinakamagaling sa Palanan High School Genius Master List. Master, huwag kang magbiro tungkol dito. Nagulat si Andrew Hill, sinabi talaga ni Lance na kaya niyang makipaglaban kay Fang Shu. Sinabi ni Lance, kung sasabihin kong posible, panghawakan mo ang unang estilo, pagkatapos ay tutulungan kitang hamanin si Fang Shu at talunin siya para sa akin. Nakaramdam ng kilabot si Andrew Hill, ngunit kasabay nito, nakaramdam din siya ng excitement, kaya ba niyang mag-improve ng ganoon kabilis. Umalis si Lance sa likod ng bundok, si Andrew Hill ay naroon mag-isa na nagsasanay at nagsasanay. Hindi nagtagal ay natapos ang paaralan sa tanghali, pumunta sina Lance at Daylan sa cafeteria upang kumain sa labas ng campus, at si Sally at ang kanyang BFF. Si Mie ang kasama niya sa table. Habang naglalakad sina Lance at Daylan papunta sa gate ng paaralan, nagkataon lang na nabangga nila sina Yvonne Song at Ben. Si Yvonne ay patuloy na nakatitig kay Lance. "Miss Song, bakit ka makatingin ng ganyan?" Napabuntong hininga si Yvonne, "Lance, gusto ko lang sabihin sa iyo na hindi ka dapat maging proud." Boring. Hindi nag-abalang kausapin ni Lance si Yvonne, isang batang sisiw. Sinabi ni Yvonne, "Lance, hintayin mo ako, si Ben ay kukuha din ng isang disipulo sa lalong madaling panahon." Hahaha, hahaha. Hindi napigilan ni Lance na matawa. "Miss Song, may sakit ka? Kumukuha ako ng disipulo, gusto mo bang hayaang matuto din si Ben, tapos nag-aasar ako ng hindi gumagamit ng papel?" Sabi ni Don Lance Damon. "Ikaw." Hahaha. Tumawa ng malakas si Lance. "Lance, maghintay ka. Ang disipulong natanggap ni Ben ay tiyak na mas malakas kaysa sa natanggap mo, si Andrew Hill." Hindi nagabalang pansinin siya ni Lance, gayunpaman, hindi naniniwala si Lance na makakatanggap si Ben ng isang mas malakas kaysa kay Andrew Hill sa paaralan. Si Lance ay sikat na sikat sa paaralan, ngunit halos hindi niya natanggap si Andrew Hill, at iyon ay nasa saligan ng pagpunta sa kanyang tiyuhin. Si Ben? Anong uri ng disipulo ang matatanggap niya? Itong si Yvonne, talagang gustong gumanap na Ben hanggang mamatay kapalit ng si Lance ay nakilala ang gayong isang ginang, matagal nang nagbitiw. Sa sandaling ito, dumating si Leslie Smith. Biglang nakita ni Lance si Leslie Smith at nagulat siya, gumagalang si Lance kay Leslie Smith, at hindi niya alam kung kusa siyang nagpakita sa harap ni Lance. "Lance Damon, sabay na tayong mananghalian, treat kita." Sabi ni Leslie Smith kay Lance, tumatawag ng napakabait. Malamig na sinabi ni Lance, hindi interesado. "Lance Damon, gusto talaga kita." Sinabi ni Lance, "Leslie, may sakit ka ba? Gusto mo ako, ngunit sa kasamaang palad ay hindi kita gusto." Hindi maintindihan ni Lance kung bakit bigla siyang hinabol ni Leslie. "Lance Damon? In short, hindi ako susuko? Gusto kita? Gusto lang kita? Gusto kong maging babae ka." Leslie Smith sabay kindat kay Lance. Biglang, ang buong pagkatao ni Leslie Smith ay naging lubhang kaakit-akit, na may hindi mapaglabanan na pagkahumaling sa kanyang katawan, kasama ng kanyang maganda ng mukha at matikas na anyo, ito ay lalong hindi mapaglabanan. Tumibok ang puso ni Lance, sa sandaling ito, biglang naisip ni Lance, napakaganda. At maganda, hindi makayanan ng kanyang puso na tanggihan siya ng ganoon din. Hindi, biglang bumalik sa katinoan si Lance, halos, at nabighani sa kanyang alindog, mula sa sandaling naisip ni Lance na napakaganda niya, halos matukso siya.
Sa kabutihang palad, nag-react si Lance sa tamang panahon. Gayunpaman, nang tumingin si Lance sa mga paa ni Leslie Smith, nakita niya sina Daylan at Ben, nakaluhod sa paanan ni Leslie Smith, dinidilaan ang sapatos ni Leslie Smith gamit ang kanilang mga dila. Ah! Nagulat si Lance. Daylan, anong ginagawa mo? Si Lance ay abala sa pagsigaw. Nagalit din si Yvonne, Ben, pervert ka, lumuluhod ka at dinidilaan ang paa ng ibang tao. Gayunpaman, sina Daylan at Ben ay nagdila pa rin sa sapatos ni Leslie Smith. Ibinaba ni Leslie Smith ang kanyang ulo at ngumiti kina Daylan at Ben at nagtanong, maganda ba ako? Ang ganda! Naglaway ang mga bibig ni na Ben at Daylan, sabay silang tumango, parang nakita ni Piggy si Changa. Si Lance ay natakot, alam na ni Lance na si Leslie Smith ay maaaring mangakit, ngunit hindi niya inaasahan na ang kanyang alindog ay napakalakas na siya ay nagayuma pa kay Ben. 109 na po. Nagtanong si Leslie Smith, dahil maganda ako, ano sa palagay ninyo ang hayaan si Lance na maging boyfriend ko? Sinabi ni Daylan, napakaganda mo, paano magiging karapat-dapat sa iyo si Lance? Sinabi ni Ben, ang Diyos lamang ang karapat-dapat sa iyo. Nakita ni Yvonne ang kanyang bodyguard na nakaluhod ng mura sa paanan ni Leslie Smith, sisubog na ang kanyang baga, at kasabay nito, nakaramdam din siya ng biglaang takot kay Leslie Smith. Tumangala si Leslie Smith kay Lance, namumungay muli ang mga mata at sinabing, pero, ayaw ko sa Diyos, gusto ko lang maging boyfriend ko si Lance kung ano ang gagawin, mahal na mahal ko siya. Biglang nanginig ang puso ni Lance, ang pangungusap ni Leslie Smith na mahal ko siya, ay tila nagtataglay ng isang uri ng kapangyarihang mahika, biglang nawala ng masabi si Lance. Sa sandaling ito, sinipa ni Leslie Smith sina Ben at Daylan palayo, pagkatapos ay ngumiti kay Lance, Lance Damon, nakita mo ba iyon? Walang silbi ang ibang mga lalaki na lumuhad sa harap ko at dilaan ang aking mga paa, dahil, gusto ko lang. Ikaw? Sige. Kung ayaw mo akong kumain ngayon, kalimutan mo na, gawin natin sa ibang araw. Nagtanong si Lance, bakit mo ako hinahabol ng sobra, eksakto? Kasi, gusto kita. Lance, hindi ka makakatakas sa akin, siguradong magiging boyfriend kita, hahaha. Tumawa ng malakas si Shanghain Ro at tumalikod at naglakad palayo. Nag-react sina Daylan at Ben at nakita nila ang kanilang mga sarili na nakaupo sa lupa, parehong hindi kapani-paniwala. Anong problema ko? Anong nangyayari? Hindi maipaliwanag na tanong ni Ben. Sampal. Lumapit si Yvonne kay Ben at sinampal ito ng malakas sa mukha, pinagalitan, asawa. Pagkatapos, bumantong hininga si Yvonne at naglakad palayo. Ay slot, anong ginawa ko? Si Ben ay abala sa paghabol kay Yvonne. Tumingin si Daylan kay Lance at nagtanong, ano ang nangyari? Bakit pakiramdam ko marami akong putik sa aking bibig? Sinabi ni Lance, ngayon lang, ikaw at si Ben, lumuluhod sa paanan ni Shang Guanzuo, Leslie, nagdila sa kanyang sapatos. Ano? Sigaw ni Daylan. Nako, hindi ka masisisi dito. Si Leslie Smith ang gumayuma sa akin, at kahit ako muntik ng matamaan, pero ikaw, nakatayo sa tabi ko, ay direktang tinamaan. Pati si Ben nataman, kaya hindi ka kahit na kailangan pang sabihin. Sabi ni Lance. Oh my God, Fonang. Well, mukhang pambihira sa kapangyarihan ang kaakit-akit na diskarteng ito ng Leslie Smith, kung hindi dahil sa malakas kong pagkakapit, nakaluhod na sana ako sa paanan niya at dinilaan ang sapatos ko, grabe. Nagtataka lang ako kung bakit siya hahabulin ako, at gumamit ng mga kaakit-akit na pamamaraan para habulin ako. At saka, Noong hinabol niya si Johnson Luther noong nakaraan, bakit hindi siya gumamit ng kaakit-akit? Naiwan ba si Leslie Smith sa paaralan noong nakaraang linggo, saan siya nagpunta upang matuto ng kaakit-akit? Kung gayon, ang kanyang kaakit-akit na pamamaraan ay nagsimula pa lamang sa pag-aaral, at ito ay napakalakas pagkatapos niyang magsimulang mag-aral, kahit ako ay nararamdaman kong napakalalim. Sinabi ni Daylan, Lance Damon, kung mahal ka talaga niya, buti na lang, siya na ang skull flower, hindi ka na dehado.
Ngumuso si Lance, ganyan ba akong walang prinsipyong tao, bukod pa, ang babaeng ito na si Leslie Smith ay laging nagpaparamdam sa akin na hindi ako makalapit sa kanya, ang kanyang intensyon ay hindi malinis. Dumating sina Lance at Daylan sa off-campus hotel, si Daylan ay nagpanik at nagmumog para banlawan ang kanyang bibig, sobrang nanlumo sa loob, isang pagsabog ng galit sa Leslie Smith na iyon, dinidilaan ang kanyang mga paa, ang isipin iyon ay nakakadiri. Ang itaas na bahagi ng katawan ay marahan na nakaupo sa isang limousine, isang pagsabog ng pagmamalaki, ay umuugong, Lance, hindi mo matatakasan ang aking palad, ang aking alindog, kasi simula pa lamang matuto, ay maaari na. Matapos kitang matamaan, once na natutunan ko ang likod ng charming technique ko, luluhod ka talaga sa paa ko, hahaha. Sinabing driver ng kotse, Miss Zoe, bihira ka sa loob ng 10,000 taon na magsanay ng 9 Foxes Fairy Enchantment, nasa unang antas ka lang. Eksperto, kahit ano pa siya, ginayuma mo at pagkatapos ay sundin mo ang iyong utos, kahit na isama ang Dark Warrior na iyon. Dark Warrior. Target din siya sa future plans ko. Mukhang puno ng kumpiyansa si Leslie Smith, gusto pa niyang akitin ang taunang Dark Warrior, halatang mataas ang puso niya. Ang sabi ng driver, pero miss, ang pang-aakit mo ay pang-aakit, ngunit hindi mo maaaring hayaang marumihan ang malinaw mong yelo sa anumang paraan, kung hindi, mas malaki ang matatalo sa iyo kaysa sa natamo mo, at tiyak na hindi ka papayagan ng master na gawin ang mga ito. Kontribusyon sa pamilya. Dati ako umaasa sa alindog, ngayon ay umaasa ako sa alindog plus alindog, hindi naman sa laman ko umaasa, sawang-sawa na akong mag-alay ng sarili kong katawan para manligaw sa mga murang lalaking yun. When Leslie Smith sinabi nito, naalala niya na noong corporate summit noong nakaraang linggo, si Lance ay lihim na tinutuya sa pagiging isang itim na fungus, na nagpainit sa Leslie Smith at nangakong ibababa si Lance at papirmahin siya sa kontrata ng pagbebenta ng kaluluwa ng pamilya upang maglingkod sa Shangguan pamilya sa buong buhay niya. Pagkatapos ng kontrata ng pagbebenta ng kaluluwa ng pamilya upang maglingkod sa Smith pamilya sa buong buhay niya. Pagkatapos ng tanghalian, bumalik si Lance sa kanyang silid-aralan upang magpahinga. At sa sandaling ito, sa isang lugar sa paaralan. Si Yvonne, Ben, at isa pang nasa katanghaliang gulang na lalaki, pati na rin si Zimmer Chen, na nasa ika-5 ranggo sa listahan ng henyo ng White Cloud High School, silang apat, ay tila may pinag-uusapan. Sinabi ni Yvonne kay Zimmer Chen, naisip mo na ba ito? Nagalit si Zimmer, Yvonne, huwag masyadong mangbuli sa iba, hinding-hindi ako magiging disipulo ni Ben. Ako, si Zimmer, ang ika-5 pinakatanyag na eksperto sa henyo sa Palanan High School. Hayaan akong sumamba si Ben bilang aking Panginoon, nagbibiro ka ba? Sinabi ni Yvonne, wala akong pakialam, kinuha ni Lance ang ika-10 pwesto kay Andrew Hill bilang isang disipulo, hahayaan ko rin si Ben na kunin ang isang tao na nasa listahan din ng henyo ng eksperto bilang isang disipulo. Si Zimmer ay talagang nanlumo. Yvonne, gusto mong kumuha ng apprentice ang bodyguard mo, alin ang willing mahanap mo, bakit mo ako hinahanap? Dahil ikaw ang ika-5 pwesto sa madaling salita, handa ka bang sambahin si Ben bilang iyong Panginoon? Imposible. Sabi ni Zimmer ng salita. Agad na hiniling ni Yvonne ang nasa katanghaliang gulang na lalaking iyon na kumilos at sinabing, Tito Jean, ikaw na ang bahala kung paano siya handang sumamba. Saglit na walang magawa ang lalaking nasa katanghaliang gulang, mahilig magpakatanga si Miss, hindi niya akalain na kailangan pa niyang sumunod. Itinaas ng nasa katanghaliang gulang si Zimmer Chen at sinabing, anak, alam ko na ang iyong Panginoon, na tinatawag na Ye Zongyan, tama, ang iyong Panginoon na si Ye Zongyan ay isang 31 taong gulang na dalubhasa. Ngunit kilala mo ba kung sino ako? Gusto ko bang makipag-chat kay Ye Zongyan? Gusto ng miss namin na maging disipulo ka ni Ben, mamamatay ka kung gagawin mo. Paano kung makikipagtulungan ka sa amin bakit magulo ang lolo mo? Magtuturo pa rin sa iyo ng 1 o 2 hakbang. Huwag mong sabihin sa akin na hindi mo alam ang lakas ni Ben, isa siyang dalubhasa sa 20 ranggo, kaya kailangan mong timbangin ang iyong sarili.
Pagkatapos ng sunod-sunod na pamimilit at pang-engganyo, si Zimmer, na ikalima sa listahan ng eksperto ng henyo, ay napilitang maging handa na sambahin si Ben bilang kanyang guro. Oo, alas 3 ng hapon, gaganapin ang seremonya ng pagsamba. Tuwang-tuwa si Yvonne at sinabi sa kanyang puso, Lance, ang apprentice ng bodyguard ko ay mas makapangyarihan kaysa sa iyo, tingnan natin kung maglalakas loob ka pa rin. Forget what they doing, keep on